So Jen, ano po ang mangyayari kung oras nga po na aprubahan ng Kongreso ang resolusyon na nag-uudyok na makipagtulangan po ang gobyerno sa investigasyon ng ICC sa war on drugs noong Duterte administration? Cheryl, yung resolution na yung Kongreso, ipagpalagay natin na i-adopt House of Representatives SEC, papadala nila yan sa Malacanang Office of the President. At yung resolution na yan ay encourage yung copy sa President tulungan sa ICC. Yan ay hindi naman ba din sa Presidente. Yan ay isang expression ng sentimiento lamang sa House of Representatives. So, nasa Presidente yan, kung paninindigan niya, yung una niyang sinabi na wala tayong legal duty to cooperate or makinig sa minumungkahit ng Kongreso. Kaya it's a political decision. Okay. Para lang din po, it's good to know na naklaro po yan na ito po yung resolusyon at parang rekomendasyon pero na kay Pangulong Bongbong Marcos pa rin po ang final decision. Definitely, Cheryl. Oo, yan na isang rekomendasyon lang, expression ng sentiment ng House of Representatives. Kaya ultimately, may final take dyan ay ang Presidente. Kung siya ay makikinig o papangatawanan niya yung decision na wala tayong legal duty to cooperate. Sabi po ni Congressman Edsel Lagman, base raw po sa Article 127 ng Rome Statute, ay hindi dapat makaapekto ang pagkalas ng bansa sa ICC sa pakikipagtulungan nito sa criminal investigations. Ano po yung paliwanag dito, Soljen? Ay, alam mo, kailangan qualify natin yan. Kailangan maliwanag sa tao. Yung cooperation natin ay para investigasyon na sinimulan nung time na tayo ay miyembro pa ng ICC. Kaya naman, ang sitwasyon ng Pilipinas, nung mag-commence ang investigation ng prosecutor, 2021 na. Samantalang nung 2019 ay hindi na tayo miyembro, effect na yung withdrawal natin. Kaya yung duty to cooperate ay hindi na applicable dahil hindi na simulan yung investigation ng ICC prosecutor nung tayo ay miyembro pa ng ICC. At dapat doon, sinimulan ng prosecutor bago pa naging effective yung ating withdrawal from the ICC. Sinabi niyo po na decision nga, ito po ay sa political decision ng Pangulo, yung pagkikipagtulungan sa ICC. Pero Soljen, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang posisyon niyo rito? Ako kumbaga, nagbibigay ng payo sa Presidente from a legal standpoint. At iwan ko na sa kanya base sa provision ng Rome Statute. So, yung political decision, ang dapat na siguro mag-a-advise sa kanya ay ang mga political advisor niya. Ako naman, ang aking maipapayo ay yun lang ang may kinalaman sa applicable na batas. Yung sa political side of it, siguro ang tao na tayo. Ang tanong po ng ilan ay sakali man makipagtulungan ng pamahalaan, hindi daw po kaya yun parang lalabas na hindi gumagana yung ating justice system sa bansa. Kung pumayag tayo. Oo, Cheryl, actually, ganun nga yung sinasabi ko na isang major reason kung bakit hindi tayo pumapayag doon sa gusto mangyari ng ICC ay dahil sinasabi natin na ang institutions natin sa investigation, prosecution at judiciary, lahat siya nagpa-function naman Maaaring hindi very efficient, maaaring mabilis, pero nagpa-function yan. Kahit sino naman may problema, sa mga kapigado pa rin natin nagpupunta. Kahit mga taga-opposition, pag may problema, pupunta din sa DOJ.